I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, it's me again. Hello universe. Nako guys, mayroon tayong upload videos update. Ayan o, 'di ba ang Senate President ngayon si Senator Chis Escudero, 'di ba? Nako, mga kababayan. Hindi mo alam kung ano po ang nangyayari diyan sa Senado. Kung bakit itong ibang senador mas sinusuportahan yung isang tao na alam po natin since from the start ang hearing po sa House Committee na talaga naman nakikita ang pagmaling paggastos sa pundo ng bayan, sa pera ng bayan, 'di ba? Wala tayong ibang sinasambit dito kung walang iba kundi ang Vice Presidente. Kita naman natin po yan, mga kababayan, at nakasubaybay po tayo. So dahil dito sa House Committee na talaga naman malakas ang ebidensya na talagang may paglustay at pagwaldas sa pera ng bayan, which is yung budget, confidential fund. Ika nga, sabi ng isang congressman, malamang binulsa. O, 'di ba? May corruption na nangyayari base doon sa mga hearing na nakita natin. Ngayon, mga kababayan, dahil may nag-file ng impeachment, itong makabayan at takbayan, at mayroon pang iba na NUPL, na i-upload ko po yan, ay siyempre, alam po natin, itong impeachments against the Vice President, pagdating sa Kamara, for sure, lulusot yan, 'di ba? Lulusot po yan. Pero ang tanong, pagdating sa Senado, ano po ang mangyayari? Nako, walang mangyayari kasi yan din po ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ni Pangulong Marcos Jr. ng impeachment. Mga kababayan, di tama din ang aking analisa tungkol dito sa sinasabi ng Pangulo. Huwag husgahan ang Pangulo sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang opinyon, dahil mayroon ibig sabihin nun at may nakikita siya na hindi maganda. Now, uulitin ko, isa sa mga dahilan, correct me if I'm wrong, no? Dahil katulad sa unang sinasabi ko, uulitin ko, yan din po ang pananaw ng isang abogado. Sa mga ibang political analyst na panood ko, yun din, pareho din po sa aking pag-iisip. Ang Pangulo, sabi ko sa inyo, kung ano man ang desisyon niya, doon ako. Ngayon, ang ibig kong sabihin, uulitin ko ulit, kaya ayaw na Pangulong Marcos Jr., hanggat maari, yan po, wala siyang sinabi na pigilan ang impeachment against the BC. Ang sinabi niya lang is opinion. Dahil sinabi niyang opinion, kasi mayroon sa nakikita na walang mangyayaring impeachment pagdating sa Senado. Bakit? Mas marami, mga kababayan, ang kumakampi kaysa hindi kumakampi. 'Di ba? Yun ang nakikita ni Pangulong Marcos doon. So dahil ito, si Senate President Chis Escudero, mga kababayan, nanganganib matanggal sa pwesto. Ang ipapalit nila yung kaanib ng kurakot. Na mayroong issue ngayon. Yan nga ang sinabi ng Pangulo, opinion niya lang hanggat maari na ayaw niyang impeachments kasi nagsasayang lang ng oras. Wala rin na mangyayari For sure, pagdating sa Senado, maa-acquit yung si Piatos. Yun ang ibig sabihin ni Pangulong Marcos Jr. Mas marami kasing kakampi doon si Piatos. Ilan lang sila doon? 23, di ba? Mas marami, guys. Kung lalagpa, halimbawa 23. Kung ang bumoto na wag i-impeach si Sara is 13, di wala na. 10 na lang ang natira. Walang mangyayari. 10 ang hindi pabor na ma-acquit. Ang pabor na hindi kumbaga hindi ma-acquit si Sara is 13 versus doon sa
dapat ma-impeach, 10 lang, wala din. Yan po ang dahilan kung bakit ayaw ng Pangulo ang impeachment. Mayroon sa nakikita na hindi maganda. Kasi alam po natin, very long process yan. Nga mahabang pag-imbestiga. Kakain po ng 3 buwan yan or 4, mga 5. Yan, calculation ko yan. Kasi nung si dating Justice Renato Corona na impeach, 4 months yata yun. Yun, correct me if I'm wrong. Ano na yun, magpa 5. So matagal. Sa impeach nila na yun, after 11 years, absuelto yung tao, wala naman palang kasalanan. Parang si dating Senator Laila de Lima, 7 years, kinulong na walang kasalanan. Ganon ang sistema dito sa Pilipinas. May pagkabulok. Hindi naman lahat. So dahil dito, si President Chis Escudero, manganganib guys na matanggal. Ewan ko kung totoo ito, basahin po natin. So, ituloy ko yung sinabi ko tungkol dito kay Pangulong Marcos Jr. Yun po ang dahilan, may nakikita siya. Di ba? Yan po. Kaya ang Pangulo matalino talaga. Sa Pangulong Marcos Jr. naman, mga kababayan, total naman, sinusupina siya ng NBI, di doon na lang sa korte. Ito ay kapalagayan ko lamang. Sampahan ng kaso doon, tambakan ng kaso, para makonvict, matuluyan at makulong. Ganun lang kasimple, di ba? Kaya yung impeachment na yan, nagsasayang ng oras. Kung pagdating sa Senado, yung mga ibang senador, 13 versus 10, ang 13 na yun, yung 30 na yun, ayaw na matanggal si Sara bilang vice presidente, ayaw ma-impeach. Yung 10 na yun ang gustong ma-impeach si Sara. Di ba? 13 versus 10, kamo. Mas favor ang 13 na gusto nila ayaw ma-impeach si Sara. Itong 10 naman, ito po yung gustong ma-impeach na makulong, matanggal sa pwesto. Yun ang dahilan kung bakit ayaw ni Pangulong Marcos Jr. Ito ako'y naawa kay Senate President Chis Escudero, kung totoo itong mga napababalita mga kababayan, manganganib matanggal sa pwesto dahil ang impeachment na ito uusad na papunta ng Senado. Di ba? Pag ito napunta sa Senado, ang dapat daw umupo itong kaalyado ni Saraulo. So dahil dito mga kababayan, basahin ko ng bahagya. So ito mga kababayan, bahagya ko lang basahin ito. At saka babasahin ko yung isang post para malinawan kayo, no? Sabi dito kung sakali raw makarating sa Senado ang impeachment case laban kay Duterte ngayong darating na linggo, dapat daw ang umupo sa impeachment trial bilang hukom ay ang loyal allies ng pamilya Duterte. Walang iba kundi si Cynthia Villar. Alam po natin, maka-Duterte po yan. So dahil dito mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ito po yung mga klaseng mambabatas na walang kakwenta sa totoo lang. Mas pabor sila sa mga magnanakaw. Dahil siguro magnanakaw din sila. Baka lang isip ko lamang yun. Parang kampi sa kapwa magnininok. Parang yun ang dating sa akin lang, sa akin lamang, no? So dahil dito, para kompleto detalyado mga kababayan, tingnan nyo ito Post po ito ni Sir Benji Contreras. Pero mas maganda itong isa basahin ko Sinabi ng Impact Leadership. Senate Co-op rumors swirl amid Sara impeachment complaint. Agay, ay nako. Senator Cynthia Villar may replace Senate President Chis Escudero ahead of the Senate's anticipated handling of an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. See guys, talagang itong mga ibang senador, may pagkapulpul din. Walang kakwenta-kwenta. Ang tanong, ano po ang ground o ano po ang basihan para i-replace si Senate President Chis Escudero? Ang tanong ko mga kababayan. Hindi ko alam kung sino ang makakasagot. Yun ang tanong. Bakit nila tatanggalin si Senate President Chis Escudero para ipalit ito si Cynthia Villar? Yun ang siguro ang dahilan is
para siya ang uupo bilang Senate President dahil pabor ito kay Sara Duterte. Tuloy. According to a Filipino Star Ngayon report on Monday, December 9, Senator Amy Marcos, a member of the Nacionalista Party alongside Villar. Isa rin dito, Senator Amy Marcos Napakaano itong babaeng ito, guys, no? Huwag nyo ibuto yan. Is allegedly spearheading effort to gather the 13 signatures required to unseat Escudero. Yan, no? See? Sabi ko sa inyo ito. So siguro magkakaroon ng kukot sa bahan o nag-uusap-usap sila, no? Na kailangan mas mataas ang vote, para matanggal ito si Senate President Escudero. Dapat gathered the 13 signature required to unseat Escudero. Ay, sus Maria Josep, Santa Clarang Marimar kayo. Ewan ko lang ba, mga kababayan, ang dami-daming problema ng Pilipinas. Itong mga senador nito, ang iniisip nila, yung sarili lang nilang kapakanan. Kasi ang alam nila, makikinabang sila dito sa babaeng ito. Pero hindi rin nila na inisip na mas malakas ang Pangulong Marcos Jr. if mayroong tatakbo sa 2028, kung sino man ang i-endorsohan niya. Tuloy. Sabi dito kailangan 30 na signature para matanggal si Senate President Escudero. The report claims Villar already has the backing of 12 senators including Marcos siblings Alan Peter Cayetano. Alan Peter and Pia Cayetano, Batu de la Rosa, Francis Tolentino, Bongo, Robin Hood Padilla, Bong Revilla, Loren Legarda, Mig Suberi, Villar Son, Mark Villar, and Villar herself. See, guys, di ba si Pia Cayetano nasa alyansa ni Pangulong Marcos Jr.? Tandaan nyo itong mga pangalan na ito pag ito nasa alyansa. Naku, ako para ayaw ko ibuto yata, mga bes. Ang mga mga sip-sip ito, mga sibuyas. Tuloy. The rumors have gained traction due to the potential implication of the impeachment trial. Under the 1987 Constitution, the Senate has the sole authority to try impeachment cases, with senators serving as judges. Critics speculate that the 30 loyalists may be maneuvering to secure a more favorable presiding Senate leader. See, mga beswa, anong po ang kapalagayan nyo dito sa mga ginagawa nitong mga pulpul na politiko? Kaloka. However, Senator have denied involvement in any co-op attempt. Villar dismissed the rumors outright, saying, ako ang magsi-Senate President, patapos na ang Senado, manggugulo pa tayo. Sana po, no? Totoo po yung sinabi niya, na sana, ito guys, mga rumors itong mga napababalita, ito ay courtesy po ng leadership, ng impact leadership. Di ba? Di dapat panindigan niya yung sinabi niya. Sus Maria Josep, sa totoo lang mga kababayan, magiging mapanuri tayo sa mga ibubuto natin. Ay, ewan. Tayo na pong bahalang musga, mga beswa. Ito pa, isa rin ito De La Rosa also refuted claims of his participation. Wala naman akong balita, promise, wala akong alam. Wala kaming problem kay Cheese. He said, dapat lang. Kaya nga, mga bes, ano ba ang ground? Ano pa ang basihan para matanggal si Cheese, si Senate Escudero? Ano ba ang dahilan? Napaka-unfair naman sa kanya kung tatanggalin tapos walang dahilan. What the heck? Di ba? Napaka-unfair naman yun. Hindi naman po tama yung ginagawa ng mga senador na ito if ever totoo itong balita na ito. Tatanggalin mo yung isang tao para lang iupo yung alay ng isang taong nangurakot. Nilustay ang pera ng bayan. What the... Ay, ewan. Diba, mga kababayan? Napakawala namang kwenta naman klaseng desisyon yan. Wala naman legal na basihan
Tatanggalin mo sa pwesto ang isang tao. O tulad yan, sa pagrarally ng mga dilis sa iba't ibang lugar, nilalangaw naman. O, ano po ang ground? Ano po ang legal na basihan? Ano po ang pinaglaban nila? Bakit sila nagrarally? Why? Gusto po nila tanggalin si Pangulong Marcos Jr. O, bakit? Kasi gusto nila ay upo yung isang kurakot na politisyan. Now, ang tanong, ano po ang kadahilanan? Ano po ang dahilan? Bakit tanggalin sa pwesto ang isang tao na wala naman legal na basihan? Ano ang kasalanan nung taong tatanggalin? Sige nga, dahil ba nasita sila, natuklasan ang pagwawaldas ng pera ng bayan? Sa madaling salita, ang pangungurakot? Ayaw nilang sitahin? Ang galing nyo naman kung makapagwaldas. Ngayon, pag sinita, gagawa ng kaparaanan, magrarally, tapos magpipreskon sa social media kung anong sinasabi, pa-victim, harassment, political motivated daw, kasi eleksyon niya. Biro nyo, yung mga ganyang klaseng naratibo, naku, walang kakwenta-kwenta. Ang akala nila, BO-BO ang mamamayang Pilipino na hindi nakakaintindi sa totoong nangyayari. Sa hearing dyan sa House Committee tungkol dito sa paglustay ng pera na yan si Piato, si Kukoy Villamin, sino ba yung mga sitserya na yan? Di ba mga kababayan, tingnan mo itong mga tao na ito. Kung ito ay totoo, ay nako, kaya abangan po natin ito. Pag ito pag ito totoo, ay ewan ko na lang. Walang kwenta talaga itong mga binuto natin. Ay, marami akong binuto dito sa nabanggit ng pangalan nito, guys, Marami akong binuto rito. Tuloy. Senate President Jingo Estrada expressed confidence in Escudero leadership. Sana nga. Calling the rumors baseless. No, none at all. These are all rumors. Alam naman nilang I've been supportive of the leadership of Senate President Escudero Estrada said. Alam nyo, sa totoo lang, ang gulo-gulo na nga ng bansa, tapos kayo dyan, magulo pa kayo. Kayo dapat ang magiging ehemplo ng taong bayan na ayusin nyo ang pag-imbestiga kung ano pa ang nararapat para maayos ang problema. Tapos kayo pa ang nagpapasimuno kung sakasakali totoo ito, guys, di ba? Uupo mo yung isang tao para lang kampihan yung isang taong nangurakot. Hoy, nako, ewan ko na lang. Ayaw ko na sa world. Ano nangyayari sa mundo, mga kababayan? Ito, tuloy. For his part, Escudero laughed off the speculation. Haha, I don't comment on rumors. Besides, as I always say, it's just a rumors until it happened. Trabaho na lang muna tayo, he may remark. Di ba? Tama naman po siya. Ako, guys, sa totoo lang, wala naman tayong sapat na kaalaman, pero nanonood tayo, nakikinig tayo sa mga political analyst, nakikinig tayo sa mga abogado, yung magagaling talaga na mag-analisa, yung magagaling talaga na magsalita sa social media. Sa totoo lang, ewan ko na ba, dapat nga magkakaisa na lang. Kung alin yung mali, dapat naman bigyan ng kaparusahan. Di ba? Yan ang mahirap Ang tama, ginagawang mali. Ang mali, ginagawang tama. Di kayo naloka. Tandaan natin. Bago naging Senate President, Senate President Escudero ay pinalitan si Zubiri. Bakit? Sa kagagawa ng isang senador din. Dahil kasalanan din niya siguro dahil hindi niya man lang sinita yung mga hearing. Itong nagkaroon ng hearing tungkol dito sa tapos sinama pa si kumbaga nagpa-hearing siya sa, hindi ba kung natatandaan nyo, ito si Morales na naging naging witness dyan, nagsalita dyan sa hearing ni Bato. Tapos si dinawit si Pangulong Marcos Jr. at saka si FL. Saan kayo makakita niyan? Yun ba ang kadahilanan?
Kung bakit talagang gusto niyang ididiin si Pangulong Marcos Jr. tungkol dito sa mga pulburon na sinasabi na walang makakwenta-kwenta, gawain lang naman nila yan. O, di ba nagpahiring yan si Bato? O, dahil diyan, natanggal si tawag dito, natanggal siya. O, natanggal si Senate President Zubiri dahil diyan kay Bato. O, correct me if I'm wrong. Yun ang aking nakikita dahil pinanood ko yan ng buo, guys, ha. So, ito si Senator Chis Escudero, abogado ito, guys, kaya alam niya ang kanyang gagawin. So, sa akin lagi tinatanong kung tatanggalin mo isang tao, dapat may sapat na dahilan, 'di ba? So, yung guys, tingnan niyo ito. O yan, Senators reportedly backing Cynthia to replace Chis as a Senate President and amid Sara impeachment complaint. O, di ba? Ito yung minsan nakakasama ng loob, mga kababayan. Ipakita ko sa inyo yung mga senador na ito para magiging aware kayo sa susunod na eleksyon na dapat hindi pwedeng iboto itong mga pulpul na politiko o sino man mga yan. No, yan, si Alan Cayetano. Alam mo, naalala nyo yung 2016 presidential debate? Alam mo ito si Senator Peter Cayetano. Grabe ito, guys, kung winalang hiya niya si Pangulong Marcos Jr. sa debate. Talagang winalang hiya niya si Pangulong Marcos Jr. that time. Sa totoo lang, grabe itong tao ito. Tapos, makita mo yung kapatid niya, nasa alyansa ng Marcos administration. Biro mo, saan kayo nakakita ng ganyan? Tinitawag nila itong si Mr. 10K. Di kayo naloka. Ewan ko ba kung ba't nalalo pa yan. O yan, si Bato. Isa din yan si Malasakit Center. Nagtatago lang sa Malasakit Center. O yan, Loren de Ligarda, dati sa Uniteam. O, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi lahat ay kakampi ni Pangulong Marcos Jr. Marami pong traidor, marami pong ahas, pero ang Pangulo, alam na alam niya ang mga kinikilos mga nasa paligid niya. Kaya nga ayaw niyang impeachment kasi nakikita niya ang mangyayari useless, 'di ba? Halimbawa, na acquit si Sara Duterte. Hindi siya na-impeach dahil dito sa mas favor ang maraming senador sa kanya. Di ba, nagsasayang ka lang ng oras, nagsasayang ka lang ng gastos. Yun pala ang resulta, pabor pala ang nakakaraming senador sa kanya. Yan po ang isa sa mga dahilan siguro ng Pangulo kung bakit ayaw niyang impeachment. Useless, walang mangyayari. Ma-acquit si Sara Duterte. Kasi mas maraming kakampi sa Senado. Ikumpara mo sa House. Ang House kasi walang pinapaboran doon. Walang kinakampihan. Neutral sila doon. Fair sila doon, mga kababayan. Sa totoo lang, kitang-kita nyo naman. Yan ang gusto ko sa House of Representatives sa 19 Congress ngayon. Napakaganda ang kanilang mga pamamalakad sa leadership ni Speaker Martin. Ayan, si Amy Marcos, biro mo, sarili mo pang kapatid. Kinukontra mo. Pero makita mo yung mga litrato niya. Kasama niya ang Pangulo. Hindi mo alam ito si Senator Amy. Huwag ko ba kung sibuyas ba ito o ano? O ito si Robin Hood. Di ba? Ano bang nagawa ni Robin Hood since 2 years na naging senador? May naipasa bang batas ito? Or may nagawa ba ito? Ay, kayo na bahalang humusga, guys, ha? Ayan, si Bong Revilla. Ang napapabalita daw. Ito isang rumors, ha? Hindi ko na binigyan ng reaction ito, guys, ha? Ay ito daw ang magiging susunod na Vice President. Di kayo naloka. Ay, patawarin niyo po ako, wag naman sana. Ay, ewan ko sa inyo. Ito, ayan, si Senator Tolentino. Alam niyo ito si Senator Tolentino. Magaling po ito, guys, abogado din ito. Magaling ito, pero ewan ko ba, nakukonfuse ako talaga sa kanya. Alanganin ko talaga ito ibubuto Kasi sa totoo lang,
appointees to ni Digong, Siguro ang iba nagtatano ng utang na loob. Kaya ang Pangulo, kahit sabi mo na sa alyansa niya mga yan, ang Pangulo hindi basta-basta naniniwala sa mga yan, guys, ha. Dahil marunong makisama ang Pangulo, it doesn't mean ay binigay niya yung buong tiwala niya sa mga yan. No, mali kayo, guys, ha. Kaya nga lagi kong tinatandaan yung mga sinasabi niya yung interview niya kay Jessica Soho. Ang tanong kasi sa kanya, ano ba ang learn and lesson mo sa pamumuno ng kanyang ama na si dating Pangulong Marcos Sr.? Alam niyo ba kung anong sagot ng Pangulong Marcos Jr.? Ang sabi niya, ang natutunan niya, yung magtitiwala daw, ang kanyang ama sa mga tao na ang akala niya tunay na kaibigan, yun pala ahas. Diba? Hindi ko makalimutan yun, guys, ha? Senador pa siya noon. See? Kaya, ang Pangulong Marcos Jr., hindi po basta-basta na magtitiwala na kahit sino, sa kanyang mga paligid. And, biblical din po yan. Biblical din po, huwag magtiwala ng kahit sino, even your mother or sister. Pwede ka nilang ipagkanulo according to the word of God. Magtiwala ka lang sa sarili, sa Panginoon at sa sarili mo. See, guys, tingnan nyo, naniniwala ako sa sinasabi ng Biblia. Huwag lubos magtiwala na kahit sino man, kapatid mo man or magulang, kaya ka nilang ipagkanulo. Parang yan ang nakikita ko kay Senator Amy Marcos. Mas kinampihan niya si Sara Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Biro nyo, guys. Dahil ito si Pangulong Marcos Jr. ay super bait. Kahit ginaganyan siya ni Senator Amy Marcos, still pa din ang pakikitungo niya sa kanyang ate. Saan kayo makakita ganong klaseng taong kabait? Super bait talaga ito si Pangulong Marcos Jr. Tulad nito, Senator si Francis Tolentino. Nasa alyansa po yan. If ever ma-replace si Senate President Escudero ang papalit si Senator Villar ang magiging Senate President, ibig sabihin si Senator Tolentino favor na ma-acquit si Sara Duterte. Kasi dito siya nandito siya see? Yan, ito si Villar. Malaki ang utang na loob itong mga Villar. Kasi dating DPWH Secretary ni Digong yan. Si Subiri, makadigong naman yan Kaya ako, sa mga senador na ito, ewan ko sa inyo. Kaya minsan na ang baluta ko may blanco. 1, 2, 3 lang ang binuto ko. Yan. So, ito yung mga senador na maaring kakampi ni Sara Duterte. 14 ito, guys, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 na senador, baka may madagdag pa. Ewan ko na lang sa inyo. Si Villanueva, alam po natin, maka Duterte po yan. Wala na. Ma-acquit na si Sara sa impeachment. Hindi na makulong, hindi na matanggal. Dahil dito sa mga senador na ito, if totoo itong sinabi ni Impact Leadership, nako, ewan ko na lang sa inyo. Ayan guys, ito po ang pinaka-latest updates video ko sa inyo. Anong pakapalagayan nyo? Anong nangyayari sa bansang ito? Buti pa si Pangulong Marcos Jr. Trabaho lang ng trabaho. Pero itong mga ito, ewan ko na lang. Mga ano ito mga kasi siguro sa nakikita ko parang ini-expect nila na si Sara ay malakas pa din. Sa tingin nyo kaya BO mamayang Pilipino na pagdating ng 2028 ihalal ng isang opisyal na kurakot? Jesus Mariusip, mag-isip-isip naman tayo, no? Ayan na nga BP pa lang ang kanyang posisyon. Maraming nangyayari na hindi maganda. May corruption na nangyari sa DepEd sa UBP. Alam nyo ba, ang budget ni Sara Duterte, confidential fund niya nung 2024, 2.3 billion. Hindi nyo ba alam yan? Tapos itong 2024, gusto niyang humingi na 2.37 billion na hindi na sa pinagbigyan kasi nga nabibisto na yung kanyang mga ginagawa.
may korupsyon na nangyayari. O, kaya balik sa 733 million na lang. Ayun naman talagang kaukulang budget ng isang BP. Di ba guys? Ang laki. Kaya ang House Committee, hindi talaga titigilan. Hanggat hindi maparusahan, ang dapat maparusahan, 2.3 billion ang budget niya. Biro nyo yun. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next upload. Diba? Kayo na pong balang musga mga kababayan. Thank you for watching. Bye bye bye. And babus. God bless Philippines.